Sa araw na to mga kamema ay magtatapon na ako ng basura. Binitbit ko na nga yung mga basura namin dyan dahil nagtataka din naman ako bakit napakarami ay iilan lang naman kami sa room. Napakaganda ng kalangitan natin mga kamema. Talaga namang sana ay hindi umulan dahil ng mga nakaraang araw ay umuulan. Ngayon nga pala ay magluluto kami ng mga nilagang, mga dahon-dahon, sitaw at okra para maiba naman kasi palagi na lang kaming karne at saka bumibili lang din naman kami sa baba. Kaya naman naisipan namin na maglaga na lang ng mga dahon-dahon para naman pampalakas ng tuhod. Natutuwa nga ako kamema sa 5 taong ko rito sa Taiwan ay talaga namang halos na ipoprovide ko na lahat. Hindi naman nasusunod lahat pero kailangan mag-iipunan din. Napag-aaral ko ang kapatid ko at ang anak ko. Napakapagpadala ako sa probinsya at talaga nang naipupundar ko ang mga gusto ko mga bagay-bagay. Nakakatawa din mga kamema dahil talaga namang kapag dito sa Taiwan ay maipoprovide mo din pati mga luho mo. Charot, charot, charot. Hindi mga kamema, nakakatawa din kasi hindi mo naman talaga magkukuha to sa Pilipinas kapag diyan ka nagtrabaho sa Pilipinas. Dahil kung diyan sa Pilipinas ay tamang pambayad lang ng upa ng bahay at pambili lang naman ng pagkain pero hindi mo na masusunod ang mga luho mo. Kahit hindi na nga natin masunod ang mga luho natin basta mapag-aral lang natin ang mga mahal natin sa buhay diyan sa Pilipinas ay masaya na tayo. Ngayon nga mga kamema ay nandito na ako nagtatapon ng basura. Hinihiwalay ko na nga yung mga plastic na kailangan ni Ai. Si Ai nga pala mga kamema ay hindi yan binabayaran. Ang nagsisilbing bayad niya dyan ay yung mga kalakal na makukuha niya. Kaya naman matyagang nag-aantay dyan si Ai para naman abangan yung mga empleyado na nagtatapon ng basura dahil may mga pasaway talaga na hindi naman lang binubukod yung mga nabubulok at hindi nabubulok. Kahit sinabi na nga ng coordinator namin na paghiwa-hiwalayin dahil talaga namang si Ai ay nahihirapan rin ng kakayoko dahil kinukuha pa minsan dun sa pinakailalim. Kaya nga minsan naaawa na lang ako kay Ai kasi tinatsaganan na kunin yun. Nagulat na lang din ako dito sa Wawa dahil wala ng laman. Siguro wala rin naman ko masyadong kumukuha ng laruan. Opo, kapag maraming wawaan dito sa Taiwan na talaga namang maaadi ka. Kapag talaga naadi ka ay hindi mo mamalayan, wala ka ng barya. Kada hulog nga pala sa Wawa mga kamema ay 10 NT. Pang washing din yun, sayang din yun. Papunta na nga kami dyan sa palengke mga kamema at doon na kami bibili ng pang-ulam na sinasabi ko. Natutuwa nga ako mga kamema, naiisip ko noong mga nakaraan matyaga pa akong pumipila sa mga agency para makapag-apply dito sa Taiwan. Pero sa awa ng Diyos ngayon 5 taon na ako rito sa Taiwan at talaga namang kahit papano ay nakakapagpundar na. Sabi ko nga kamema, ilang taon na lang ay talagang uuwi na ako kahit hindi ko natapusin ang kontrata ko ay kahit papano ay may naipundar naman. Noong unang dating ko nga pala dito sa Taiwan ay nagulat ako. Akala ko talaga mga totoo mga mababait ang mga tao dahil pagdating mo pa lamang ay talagang lahat sila nakangiti sa iyo at alalang-alala sa iyo palagi. Meron nga dito mga kamema na talaga namang halos itinuturing kang kapatid pero hindi naman pala. Marami makakarelate dyan ng mga OFW mga kamema. Minsan nung wala ka namang ginagawa ay talaga namang nagugulat ka ay bakit na galit sa'yo kahit hindi mo naman sila pinakikialaman ay may mga issue ka ng malalaman. Natatawa na nga lang din ako mga kamema. Ang katwiran ko na lang mga kamema ay wag ko na lang patulan. Minsan talaga ay may mga ganong tao na hindi natutuwa sa ikinauunlad mo at mga gusto nilang nasa baba ka lamang. Ang sabi ko na nga lang sa sarili ko mga kamema ay bakit naman ako bababa sa level nila ay hindi ko naman kailangan gawin yun. Dahil minsan talaga naman ay kailangan mahabang pasensya talaga dito sa mga kamema sa Taiwan. Kapag pinatulan mo pa kasi mga kamema ay talaga namang masisira din naman yung mga pangarap kung hayaan mong sila na lang. Dito nga pala sa likod ng dormitoryo mga kamema ay maraming mangga. Pero bawal mo silang kuhanin kahit mabulok-bulok na yan dyan ay hindi mo pwedeng kuhanin yan dahil talaga namang pag namalas-malas ka at matapang ang may-ari ay talaga namang ipapapulis ka o isusumbo sa dormitoryo. Nakakahiya naman kasi minsan pinipage din kami ng aming coordinator at pinapagalitan dahil lang sa pagkuha ng hindi sa amin. Kahit konting bagay din dito mga kamema ay wag na wag mong kukunin dito sa Taiwan dahil ipinagbabawal talaga yun. Kahit anong makita mo riyan at kahit anong bawal mong kunin dahil talaga namang ipapapulis ka at magugulat ka na lang ay pinipage ka na sa aming dormitoryo. O diba nakakahiya. Ang company ko nga pala mga kamema ay si Kumarin Chipmunks. Opo, si Kumarin Chipmunks ang company ko. Kahit naman po ganun ay hindi po sila nag-layoff at okay naman ang pasahod. Kaya naman hindi na ako masyado nagreklamo. Yun lang mga kamema. Bye!